Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig dito, lalong-lalo na sa ating narrator. Tawagin po ninyo ako sa pangalang Angela, anak ng yumaong albularyo sa aming baryo na tawagin naman po nating Berhel. Sa aming lugar, lalo na nga noong dekada 80, kilala yung tatay ko hindi lamang bilang manghihilot at manggagamot, kundi bilang tagapagtanggol rin ng mga tao laban sa mga nilalang ng dilim. Mula pagkabata, nasaksihan ko kung paano siya lumalaban gamit lamang yung kanyang mga dasal, orasyon at ang mga halamang gamot na alam nito. Madalas nga noon, may mga dumadating sa bahay namin na may kakaibang karamdaman. Merong lagnat na hindi kayang gamutin ng mga tableta, o merong sugat na hindi naghihilom, o kaya naman ay may mga taong pinaniniwalaang sinasaniban. At sa lahat po ng yon, yung tatay ko yung takbuhan ng aming baryo. Ngunit tulad ng lahat, dumating rin yung araw na kinuha siya ng tadhana. Naiwan sa akin yung ilan sa kanyang mga kaalaman, mga dasal, gamit at paalala na paulit-ulit niyang inuukit sa aking isipan. Noon, akala ko hindi ko kakailanganin yung mga yon. Hindi ko akalaing darating nga yung gabi na yung lahat ng kanyang mga turo, yung magiging sandata ko sa laban na muntik nang kumitil sa aking buhay. 18 taong gulang na po ako noon. Simple lamang yung aking pamumuhay gaya ng ibang dalaga sa baryo. Gigising ako ng madaling araw upang magigib ng tubig mula sa poso, maghugas rin ng bigas at magsaing, at syempre tulungan yung nanay ko sa pagluluto. Sa hapon naman, nagdidilig ako ng mga gulay sa aming maliit na bakuran. Tahimik at payapa yung aming baryo. Magkakakilala yung magkakapitbahay at syempre nagtutulungan. Ngunit hindi lingid sa akin yung mga bulong-bulungan noon. Dahil anak nga ako ng albularyo, ay iniisip ng marami na baka taglay ko rin yung kapangyarihan ng aking ama. May ilan pang iniwasan akong lapitan. Takot na baka mabasa ko raw yung laman ng kanilang kaluluwa. Ngunit sa kabila ng lahat, ay isa lang din po kong simpleng babae. Oo naman at merong itinuro si tatay bago ito pumanaw kung paano gumamit ng halamang gamot, paano bumigkas ng ilang dasal at orasyon, at kung paano kilalanin yung mga palatandaan ng nilalang na hindi tao. Pero madalas ko po yung sinasantabi. Para po sa akin, yun ay bahagi lamang ng nakaraan, hindi ng aking kinabukasan. Nung dumating nga po noon sa buhay ko si Ruben, unang pagkakataon ko po siyang nakita ay sa palengke. Matangkad po ito, moreno at may tindig na agad nakakahuli ng atensyon. Bitbit niya yung isang bayong na puno ng gulay. At nang magtagpo nga yung aming mga mata ay ngumiti ito. Ngiting tila magaan pero may kung anong lamig na nakabaon sa kanyang mga titig. Mula po noon, naging madalas nga yung kanyang pagdaan sa aming bahay. May dala itong prutas, kung minsan naman ay gulay, at minsan pa ay tinapa o kakanin. Magalang naman po ito at tila walang masamang intensyon. Minsan pa nga ay tinutulungan niya akong mag-igib ng tubig o magbuhat ng mga kahoy. Isang gabi nga po noon, matapos niyang ihatid yung isang bayong ng mangga, ay bigla po itong nagsalita. "Angela," wika nito na may kaba sa kanyang tinig. "Nais kitang ligawan. Matagal na kitang tinitignan mula sa malayo. Kung papayag ka, nais kong makilala ka ng higit pa." Sambit pa nga po nito. Sa unang tingin ay wala namang dahilan para tumanggi. Ngunit yung totoo, may laman na nga yung puso ko noon. Matagal ko nang iniibig itong si Tomas, isang binatang magsasaka mula sa kabilang baryo. Kaya't marahan kong sinabi kay Ruben, "Pasensya ka na, Ruben. May laman na yung puso ko eh. Hindi ko matatanggap yung panliligaw mo." Marahan ko namang wika. Kita ko kung paano biglang nagbago yung anyo ng kanyang mukha. Mula sa banayad na mga ngiti ay nagdilim yung kanyang mga mata. Hindi siya agad nakapagsalita. Ngunit bago siya umalis noon, ay ramdam ko yung bigat ng kanyang titig. Parang may sumpang iniwan sa kanyang mga mata. Pangakong hindi ito titigil. Ilang araw matapos kong tanggihan itong si Ruben, ay nagsimula na nga yung mga hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Tuwing hating gabi, may naririnig akong pagaspas ng pakpak sa bubungan ng aming bahay.
Hindi yun tunog ng maliit na ibon. Mabigat yon, mabagal, at tila galing sa isang nilalang na hindi talaga normal. Naroon din yung kaluskos sa may bakuran. Parang yabag ng mabigat na hayop. Si Bantay, yung alaga namin, ay hindi mapakali. Lagi siyang tahol ng tahol. Nakatayo yung balahibo nito at nakatitig lang ito sa kawalan na parang meron siyang nakikita na hindi ko alam. Isang madaling araw ay nagising ako na parang may mabigat na nakadagan sa aking dibdib. Nahihirapan akong huminga noon at nung dumilat ako, may nakita akong anino sa gilid ng higaan ko. Mahaba yung kuko nito, mapupula rin yung mata at nakatitig pa sa akin. Gusto ko na pong sumigaw noon ngunit walang boses na lumalabas sa aking lalamunan. Nang sindihan ko nga yung lampara ay bigla po itong naglaho. Hindi ko alam kung saan na nga ba ito nagpunta. Naalala ko yung mga salitang binitawan ni tatay bago ito pumanaw. Angela, kapag nakursunadahan ka ng aswang, hindi yan basta-bastang titigil. Tandaan mo, nasa dugo mo yung proteksyon. Huwag kang matakot. Gamitin mo yung iniwan ko sa'yo. Naririnig ko pa nga sa utak ko na bili ni tatay noon. Nanginginig ako noon. Noon ko lang naisip na baka hindi lamang kwento yung lahat ng itinuro nito. Isang gabi nga po noon ay meron akong 2 timba ng tubig mula sa poso. Sakto namang napadaan po itong si Ruben. Nagpresenta po itong tulungan ako. Inabot ko naman yung isa. Ngunit nang mahawakan ko yung kanyang kamay, ramdam ko yung kakaibang lamig. Hindi yung lamig ng hangin o tubig. Lamig yun na hindi normal. Parang kamay ng isang hindi ordinaryong tao. Pero wala naman pong nangyari pagkatapos nun. Kinabukasan, sinubukan ko nga po siyang sundan mula sa bintana noong makita ko ulit ito sa labas ng bahay. Mukhang hindi naman po nito ko napansin. At doon ko nga po nakita yung nakakapanindig balahibo na eksena. Nakayuko po ito sa likod ng bahay, nakapikit at tila nagdadasal. Madilim na rin po kasi noon, pero maya-maya pa, unti-unting umusbong mula sa kanyang likod ang animoy mga pakpak. Malalaki, maitim at nakakapangilabot. Umungol po ito na parang hayop na gutom na gutom. Doon na nga ako nakasiguro na si Ruben, yung lalaking nanliligaw sa akin, ay isa palang aswang. Siyempre, nung makita ko pong nagpalit ito ng anyo ay hindi naman ako nagpabaya. Kinuha ko yung mga lumang gamit ng tatay ko. Merong bawang at asin. Inilagay ko yon sa bawat sulok ng bahay. Meron ding langis na may halong dahon ng lagundi, luya at niyog. Binulungan ko nga po yun ng dasal bago gamitin. Siyempre may mga dahon pa doon na hindi ko kilala. Meron din pong uling. Ginamit kong pangguhit ng krus sa mga pinto at bintana. Binasa ko rin po yung mga orasyon mula sa lumang aklat ni tatay. Isa nga sa mga pinakamatindi pa ulit-ulit kong inuusal noon. Naalala kong sinabi po yun ni tatay sa akin na para daw yung isang kalasag upang hindi makalapit yung mga nilalang ng dilim. Kaya pa ulit-ulit ko po yung inuusal noon. Hindi ko lang po alam kung gaano yun kaepektibo kung binibigkas yun ng isang kagaya ko na wala namang gaanong alam. Habang ginagawa ko po yung lahat, ay nanginginig yung kamay ko. Pero pinipilit kong lakasan yung loob ko. Sabi nga ni tatay noon, ang tapang at pananalig yung tunay na sandata laban sa dilim. Yung gabi nga po na ito yung hindi ko malilimutan. Bigla pong tumahimik noon yung buong baryo at lumalalim na rin po yung gabi noon. Hanggang sa bigla ko namang narinig yung pagaspas ng pakpak pagkatapos ng ilang minutong katahimikan. Ngunit ngayon, hindi na po ito sa bubungan. Nasa mismong bintana na po ito. Dahan-dahan kong tinabihan yung lampara at doon ko nga siya nakita. Si Ruben. Ngunit hindi na po ito tao. Mahaba yung kanyang mukha. Mapupula rin yung mata at nakalabas po yung matatalim na mga ngipin. Naroon po ito sa may bintana at animoy pilit na pumapasok. Angela! Garalgal po niyang tinig noon. Kung hindi ka magiging akin, wala kang mapapala sa iba. Sambit pa po nito. Hindi naman kalakasan pero dinig na dinig ko rin. Agaran kong kinuha yung bote ng langis noon at isinaboy ko sa kanyang mukha. Umalingaw-ngaw yung kanyang malakas na sigaw. Parang sinusunog yung kanyang balat.
Ngunit hindi po ito umaatras. Pilit pa rin niyang binubunggo yung bintana noon na halos mabali na nga yung kahoy. Kinuha ko yung itak na iniwan ng tatay ko. Itinuto ko nga po ito sa kanya at buong lakas na sumigaw ng orasyon. Tapos sumigaw ako ng sumigaw. Tinataboy kita. Lumayas ka ditong nilalang ka. Sigaw ko pa nga po noon at paulit-ulit akong nagbasa ulit ng orasyon. Biglang umihip yung malakas na hangin noon sa loob ng bahay. Na parang mamamatay yung lampara. Napatras din po si Ruben at nasasaktan po ito at patuloy na humihiyaw. Ngunit bago po ito tuluyang makalipad palayo ay nagsalita ito. Hindi pa ito tapos, Angela. Babalikan kita. Wika pa po nito. Tapos ay mabilis pong lumayo na parang nasasaktan. Mukhang umiepekto naman po yung orasyon na binabasa ko mula sa mga gamit ng tatay ko. Siyempre, nakahinga naman po ako ng maluwag nang makita kong mabilis na po itong lumipad papalayo. Mukhang umiwas na nga po ito bago pa sa tuluyang maapektuhan ng mga orasyon. Kinabukasan, nabalitaan ko na lang pong wala na raw si Ruben sa baryo. May nagsabi nga sa akin noon na lumipat daw ito sa malayong lugar. Ang iba na may nagbulong na baka tuluyan na siyang itinaboy ng dasal at langis na ginamit ko. Pero ayon sa mga nakakita bago ito umalis ng maagang maaga, parang may mga sunog raw yung mukha nito at parang may iniinda raw na mga sugat at parang nanghihina rin. Yun daw yung pagkakita nila at agaran na raw itong umalis sa baryo na wala man lang pasabi sa kahit kanino. Kaya't nagkwento na nga po ako noon at ayon sa iba, mukhang epektibo raw talaga yung mga orasyon na binabasa ko mula sa mga gamit na iniwan ng tatay ko. Imposible raw na aatras na lang ng ganon-ganon yung aswang kung hindi nga siya nahihirapan at nasasaktan. Talagang tumatalab daw yung mga dasal sa kanya, kaya ganoon na lang yung takot nito at agaran nga nitong nilisan yung baryo. Walang nakakaalam kung saan ito nagpunta, kung babalik pa nga ba ito. Habang ako naman ay nanatili pa ring mapagbantay. Kahit nakaligtas nga ako doon, alam ko po noon na hindi biro yung aking nakaharap. Napatunayan ko ring hindi katang-isip yung mga aral ni tatay. At higit sa lahat, natutunan kong ang dugo ng isang albularyo ay hindi basta-bastang naglalaho. Mukhang kahit papano ay meron akong minana sa aking amang isang albularyo. Hanggang ngayon po, dala ko pa rin yung mga aral na yon. Pati rin yung tapang at pananalig na mas mabigat kaysa sa kahit na anong kampo ng kadiliman. Pagkatapos nga po ng mga nangyari, hindi ko na muling nakita itong si Ruben. Habang nagkatuluyan naman po kami ng mahal kong si Tomas. At ngayon po ay may sarili na rin kaming pamilya. Ako po ulit si Angela. At ito po yung kwento ko nung gabi kung kailan sinubok nga ako ng isang lalaking aswang nung magtangkang kunin yung aking kalayaan. Kung hindi dahil sa aking ama at sa mga kaalamang iniwan ito, baka ibang kwento na po yung sinasalaysay ko ngayon o baka wala na nga ako dito upang ikuwento ito. Maraming salamat po sa pagkakataong ito at sana'y nagustuhan po ninyo itong kwentong aking ibinahagi. Paalam sa inyong lahat.